And marami po sa atin yung mga nagdadalamhati dahil sa mga pagsubok or problema sa buhay. Pero isipin lang po natin na tayo po yung pinagpala ng Diyos kasi siya po yung magbibigay ng kapanatagan po ng loob natin. Siya po yung nagpapatatag po ng loob po natin, nagpapalakas ng loob natin. Ganon. So, sa verse 5, sabi dito, pinagpalang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So, ang ibig sabihin po nito is pinagpala ng Diyos yung mga taong mapagkumbaba or yung mga may kababaang loob dahil sila po yung mga taong may control po sa kanilang sarili. Yung mga may self-control, yung marunong umunawa, yung mga hindi nagmamataas. Means yung mga hindi mainitin ng ulo, hindi nagpapadala sa galit, and hindi gumaganti ng kasamaan sa mga gumagawa ng kasamaan sa kanila. Dahil tulad po ni Jesus, ito po ay pagpapakita ng kabaitan at pag-ibig po sa ating mga kapwa. Verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. So, ang ibig sabihin naman po dito is pinagpala rin ng Diyos yung mga taong may strong willingness or strong desire na sumunod po sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil alam po nila ang kapalit dito is kasiyahan or kagalakan dahil ang pagsunod po sa will ng Lord is ito po yung nagbibigay ng kagalakan at satisfaction. At ito po ay nagpapalago sa ating relasyon at pananampalataya sa Kanya. Verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Yung mga taong mahabagin means sila po yung mga taong nagpapakita ng pagmamahal at tulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit, and yung mga taong nagpapatawad ng buong puso sa mga nagkasala sa kanila, sa mga nakasakit sa kanila, dahil kahabagan din po sila ng Diyos at tutulungan. So katulad po ng ating Panginoong Jesus, dapat mahabagin din tayo sa ating kahit na may kasalanan sila or may nagagawang kasalanan or nakakasakit sa atin is dapat unawain pa rin natin sila and kahabagan instead of kainisan, kasi yun po yung totoong pagsunod po sa kalooban ng Diyos para sa atin and para din po sa ating kapwa. Kasi sabi ni Jesus dito, yung mga taong mahabagin sa kanilang kapwa, even may kasalanan sa kanila is kahabagan din po sila ng Diyos. At yung mga nagpapatawad po is papatawarin din po sila ng Diyos. So verse 8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ang ibig sabihin po nito is yung mga taong ang hangad lang ay ang nakakabuti at nakakatulong sa kanilang kapwa, hindi nagtatanim ng galit o sama ng loob sa kanilang kapwa, at hindi naghahangad ng kasamaan sa kanilang kapwa, even sa mga umaaway sa atin or sa mga gumagawa ng kasamaan sa atin is hindi po natin dapat hangarin yung kasamaan sa kanila, kundi kabutihan pa din. Dahil dito po natin totoong makikita ang Diyos. Dahil ang laging hangad din po ng Diyos sa atin ay para sa ating ikakabuti. So remember, makasalanan din po tayo. But patuloy po tayong pinapatawad ng Diyos and patuloy po tayong binibigyan ng pag-asa ng Diyos para magsisi at tumalikod sa mga kasalanan at para sumunod sa Kanya. And yung hangad din po niya sa atin is para din po sa ating ikabubuti. So ganun din po dapat tayo sa ating kapwa. Kasi ang Diyos po natin is may malinis pong puso para sa atin. So kapag may malinis din po tayong puso para po sa lahat ng kapwa po natin is makikita po natin yung Diyos, yung kabutihan po ng Diyos sa atin. Verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. So, ang ibig pong sabihin ni Jesus dito is ito po yung mga taong gumagawa ng way para magbati
ang mga nag-aaway or yung mga nagkakagulo dahil sila po yung mga itinuturing na anak ng Diyos. Dahil yung mga nakikisali sa mga away or gulo, instead na tulungan sila magkaayos, is hindi pwedeng ituring na anak ng Diyos. Dahil ang totoong anak po ng Diyos ay peacemaker. So, dapat peacemaker tayo. At ang tanging hangad lang ay para sa kapayapaan because our God is also the God of peace. So, ang Diyos po natin is God of peace. Kaya dapat peacemaker tayo.